Habang lumalapit ang deadline para sa pagpa-file ng Statement of Assets and Liabilities o SALN ng mga kawani ng gobyerno, patuloy namang umaani ng batikos ang bagong SALN form na inilabas ng Civil Service Commission o CSC. Kumpara kasi sa lumang form, mas detalyado po ang bagong SALN form na ultimo gasto sa cellphone load at groceries ng mga kaanak ng nagpa-file kailangang isiwalat. May report si Connie Sison. Taon-taon, required ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na ideklara ang kanilang yaman sa kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Pero kung dati ang mga ari-arian at gastos lang ng mga nagpa-file ng SALN ang idinedeklara, sa bagong SALN form ng Civil Service Commission, kailangan na ring ideklara maging ang gastos ng buong pamilya ng opisyal o kawani ng gobyerno. Gaya na lang ng tuition at allowance, maging iba pang gastusin gaya ng internet, pagkain at groceries. Nababahala ang ilang senador sa tila masalimuot na prosesong ito. Aside from the fact na masyadong nitty-gritty na, pati mga toiletries kailangan ilagay mo. Dapat nga, gawing simple para mas madaling mag-file, mas madaling maglagay ng laman, mas maging accurate. Giit ni Senate President Juan Ponce Enrile, bukod sa mas komplikado ang bagong panuntunan sa SALN, unconstitutional o labag din daw ito sa konstitusyon. Ang nasa saligang batas lang assets, liabilities, and net worth. No more, no less. Dapat din daw manaig ang mas bagong batas kaysa sa luma. Hindi na kasi kasama sa bagong batas ang pag-file ng personal at family expenses, taliwas sa lumang batas tungkol sa SALN. Kung hindi yun ang pag-repeal o pag-amend ng lumang batas, hindi ko alam kung ano yung hindi pag-repeal. Ano? Kasi nga maliwanag yung inconsistencies eh. Based on the complaints we got, some or most public servants are uncomfortable with the new form. So just so we won't cause further confusion, we'll be requesting the Civil Service Commission to defer the implementation of the new form. Paliwanag ni Civil Service Commissioner Francisco Duque III, ibinasa ng komisyon ang bagong SALN form sa naging desisyon ng Sandigan Bayan kaugnay ng kaso ni Major General Carlos Garcia. During that time, it was the General Garcia controversy. Sandigan Bayan made a decision clearing him on the issue of the SALN form because purportedly, according to Sandigan Bayan, the old SALN form did not include declaration of the spouse's assets and liabilities and net worth. Sa Martes nakatakdang magpulong ang mga senador tungkol sa paggamit muna ng lumang SALN form habang may question pa sa bagong proseso. Sa March 30 ang deadline sa pagsusumite ng SALN ng mga kawani ng gobyerno. Connie Sison, GMA News.